Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Aris na nangyari sa taong 1986, Surigao del Norte. Sa mga panahong ito, ay nasa edad 25 anyos na itong si Aris. Ang tanging kasama niya sa bahay ay ang kanyang lolo Elias. Sa kabila ng katanda ng kanyang lolo na nasa edad 80, ay labis pa rin niya itong hinahangaan dahil sa taglay nito. Ang kanyang lolo kasi ay isang antingero. Mayroon itong mutya ng saging. Si Aris ay isang trabahador sa taniman ng saging. Higit sa lahat, siya ang pinagkakatiwalaan ng kanilang amo. Hindi na rin bago sa kanya ang mga kakaibang nilalang dahil na rin sa kanyang lolo Elias. Noon pa man ay sinasabi na ng matanda ang tungkol sa mga iba't ibang uri ng mga elemento at pati na rin sa tangan nitong mutya. Hanggang sa dumating ang isang araw, tuluyan ang bumagsak ang katawan ni Elias. Gawa na rin sa iniindang natural na karamdaman nito. Ilang araw na itong nakaratay sa sahig hanggang sa kinausap na niya si Aris. Aris, apo. Nararamdaman ko na ang aking nalalapit na huling sandali. Nais ko sanang masigurado na maayos kitang iiwan. Ihahabilin ko sa iyo ang aking mutya. Ang katangi-tanging pamana ko sa iyo, apo. Lolo Elias, wag po kayong magsalita ng ganyan. Hihingi po ako ng tulong kay Manoy Mimong. Magagamot niya po kayo. Manunumbalik din po ang lakas ninyo. Hindi saklaw ni Mimong ang sakit ko, apo. Ito ay natural na nangyayari sa tao at hindi gawa ng kung anumang elemento. Alam naman natin na may katapusan ng lahat. Tanggapin mo ang mutya ng saging at isipin mo lagi ang kapakanan ng nakararami. Bilang bagong antingero, iiwan ko na sa iyo ang lahat ng aking kaalaman. Ikaw na ang bahala, apo. Hindi po ba nagagawa ng mutya na pagalingin kayo, Lo? Baka naman may dasal o ibang paraan. Nakakatuwa ka talaga, apo. Matanda na rin ako. At isa pa, masaya ang pananatili ko sa mundong ito. Ikaw na ngayon ang magtatangan ng isa sa mga biyaya ng kalikasan. Pakaingatan mo ito, apo. Alam ko na magagampanan mo ng maayos ang pagiging antingero. Kasama sa iniabot ni Elias ay ang libreta. Wala na rin siyang nagawa kundi hintayin na mamaalam ang kanyang lolo. Pagsapit ng madaling araw, ay tuluyan ang nagpahinga ang matanda. Sa tulong ng mga kapitbahay, ay nabigyan ng maayos at disenteng burol si Elias. Makalipas naman ang 3 araw, ay inilibing na ang matanda. At dito na nag-umpisa ang mga kakaibang karanasan ni Aris. Sa gabi ng mismong araw ng pagkalibing, ay nakarinig siya ng mga kakaibang huni. Hindi niya mawari kung anong hayop ang nasa paligid. Kahit may kamalay na siya sa mga nilalang ng dilim, ay hindi pa siya nakakakita nito. Kinuha niya ang gasera at lumabas ng bahay. Bumaba pa siya sa bakod hanggang sa palibot ng bahay upang ilawan at tignan kung anong nilalang ang humuhuni ng kakaiba. Pinaghalong ibon at baboy ang tunog. Basta hindi niya mailarawan. Sa mga sandaling iyon, uminit din ang kanyang mutya na nakasabit sa leg bilang kwintas. Alam na niya na hindi ordinaryong nilalang ang nasa paligid. Pero hindi siya natakot. Bagkus umusad pa siya sa kakahuyan. Ngunit wala pa rin siyang nakita. Unti-unti ding nawala ang boses na para bang umatras ang nilalang. Kinabukasan naman ay may dumating na bisita. Si Manoy Mimong, ang albularyo. Kumusta ka na, Aris? Umaasa ako na sa iyo inihabilin ni Elias ang mutya ng saging. Didiretsuhin na kita. Marahil hindi mo pa alam kung papaano gagamitin ang pakiramdam. Pero may babala ko. May isang nilalang na babangon mula sa lupa.
Wala itong ibang hangad kundi ang maghiganti. Nilalang, ano po ito Manoy Mimong? Sa katunayan po niyan, kagabi po may narinig akong kakaibang huni ng hayop. Sa palagay ko, ay iba ang nasa aking pangitain, Aris. Ito ay elemento ng lupa. Hindi naman siguro lingid sa kaalaman mo ang pagputol ng mga puno sa tabi lang mismo ng taniman ng saging. Sa hinuha ko kasi, ito ang dahilan kung bakit magigising ang elemento sa kanyang pagpapahinga. Nasaan na po ang sinasabi ninyong elemento? Hindi ko pa masasabi kung nasaan. Yun lamang ay batay sa aking mga pangitain. Bilang antingero, tungkulin mong proteksyonan ang baryong ito laban sa paghihiganti ng elemento. Ang mga salitang iyon ay nagdulot sa kanya ng pag-iisip. Kakatanggap pa lang niya ng mutya, pero mukhang masusubok agad siya. Sa pagalis naman ng albularyo, naganda si Aris upang tumungo sa sagingan. Araw ito ng paglilinis sa paligid. Sa kalagitnaan ng kanyang gawain, ay nakarinig siya ng mga sasakyang paparating. Naglalakihan ito ng dumaan sa taniman. Ito ang kakargahan ng mga punong pinutol ng isang negosyante ng troso. Habang papalayo ang dalawang sasakyan, ay nakita niya ang bahaging wala ng kapuno-puno. Nakaramdam siya ng pagkabag sa kakahuyan at sumagi sa isipan niya ang mga nabanggit ng albularyo. Lumapit siya sa lupaing wala ng kahoy. Sa hindi malamang dahilan, ay tila ba humihinga ang lupa. Pilit niya itong pinakiramdaman hanggang sa nakarinig siya ng paghinga ng isang nilalang. Napatras si Aris at bigla niyang narinig ang kakaibang boses na umaalingaw-ngaw sa paligid. Hanggang sa may tumapik sa kanyang balikat at nakita niya ang kasamang si Taloy. Tinanong siya nito kung ano ang ginagawa sa bahaging iyon. Umiling naman si Aris at nagyayang bumalik na sa taniman. Habang nagpapatuloy sila sa paglilinis ng mga damo, ay hindi niya maiwasang mapalingon sa may kakahuyan. Alam niya na may nilalang doon, subalit hindi naman niya matiyak kung kakampi ba iyon o kalaban. Paring Aris, kanina pa kita napapansin. Bakit ang tahimik mo at palagi kang nakatanaw doon sa may kakahuyan? Balak mo na bang lumipat ng trabaho? Balita ko kasi, malaki ang pasahod sa mga nagtotroso. Wala akong balak na lumipat, Taloy. Masaya ako sa trabaho natin dito sa sagingan. Nakakaawa lang kasing tignan. Di ba noong napakayabong pa ng mga puno? Pero ngayon, mukhang uubusin pa yata nila. Oo nga eh. Naalala ko pa noon. Diyan tayo laging nangunguha ng gagamba. Pero syempre, negosyo yun eh. Tsaka kagustuhan niya na may-ari ng lupa, si Don Felipe. Matagal na niyang ibinenta yan sa isang negosyante. Pero balita ko, mga anak na daw niya ang nagbenta dahil si Don Felipe parang nag-uulyanin na. Pabigat na daw sa pamilya. Ganun ba? Kawawa naman yung matanda. Mabait pa naman yun. Alam mo ba kung sino ang nakabili sa lupain? Ang alam ko lang, taga-Agusan daw yung nakabili. Nagmamay-ari ng malaking pagawaan ng mga muebles. Matapos ang pag-uusap nilang dalawa ni Taloy, pagka-uwi ni Aris ng bahay habang naghahanda siya ng hapunan, ay biglang narinig niya ang boses ng kanyang lolo. Napatigil siya at tumulo ang luha. Pero hindi siya nagpatalo sa lungkot. Kailangan niyang tanggapin sa sarili na mag-isa na lamang siya sa buhay. At nang nagpaningas na siya ng apoy, ay naalala niyang muli ang kakahuyan na kalbo na. Nais niyang pakiusapan ng may-ari ng lupain. Pero pakikinggan ba siya nito? Siyempre ang alam niya hindi. Pero inaalala rin niya ang mga sinabi ng albularyo. Bagamat may ganong damdamin na siya sa nangyayari sa kakahuyan, ay wala siyang ginawa. Hindi rin niya kasi alam kung papaano ipapahinto ang pagputol ng mga puno. Hanggang sa sumapit na ang gabi at nang mahimbing na siyang natutulog, nang biglang may umatungal ng napakalakas. Animoy dambuhalang nilalang.
Napabalikwa si Aris at agad nang lumabas ng bahay. Pumalibot ang tingin niya sa paligid. Ngunit malakas ang pakiramdam niya na nagmula ang boses sa may kakahuyan. Kaya namang kagad niyang kinuha ang lampara at mabilis siya nagtungo sa lugar. Walang buwan sa gabing iyon, kaya napakadilim. Subalit sa bandang unahan ay may mga ilaw at boses ng mga tao. Patuloy ang kanilang paghahakot ng kahoy. Wala naman siyang napansing kakaiba kaya umuwi na lamang siya. Pagsapit naman ng umaga ay tunog naman ng lagaring kadena ang umalingaw-ngaw. Alam niya na nagsimula na naman ang pagputol ng mga puno. Hanggang sa nagpasya siyang puntahan si Manoy Mimong. Naghahanap na rin kasi siya ng makakausap dahil hindi siya sanay na mag-isa sa bahay. Inilahad din niya sa matanda ang mga kakaibang pakiramdam. Hindi pa yan, Aris. Unti-unti ka nang nakakaramdam ng higit sa ordinaryong tao. Normal lang yan dahil isa ka ng antingero. Sa patuloy mo sa pag-aaral sa libreta, lumalalim din ang kaalaman mo at mas nagiging malapit ang mga elemento sa'yo. Pero Manong, ang labis ko pong inaalala ay ang sinabi niyo pong elemento. Sa katunayan, gusto kong matigil ang pagpuputol ng mga kahoy dahil sa tingin ko, ito ang dahilan kung bakit ito magigising. Ganon din ang tingin ko, Aris. Pero hindi pa tayo nakakasiguro. Posibleng masamang elemento iyon. Ngunit kahit pa mabuting elemento kung ang pagkasira ng kalikasan ng dahilan ng kanyang galit, ay wala na tayong magagawa. Maliban na lang kung maunahan natin siyang kumilos. Kausapin po kaya natin ang may-ari ng lupa. Sa tingin mo ba ay pakikinggan niya tayo? O baka pagtawanan pa? Pero walang masama kung susubukan natin. Pagkatapos ng gawain ni Aris sa may sagingan, ay naglakas loob siyang nagtungo sa loob ng kakahuyan. Nagmamasid lamang siya sa paligid. Hindi naman siya sinita. Hanggang sa nakita niya ang isang lalaking maganda at maayos ang kasuotan. Sa palagay niya ay iyon na ang may-ari. Pasimple siyang lumapit dito. Nakangiti naman ang lalaki. Ngunit sa bungad pa lang nito ay mapaghahalataan ang kayabangan nito. Nagkaroon ng maiksing batean at hindi pa man siya nakakapagsalita sa kanyang sadya ay inunahan na siya ng lalaki na walang bakanting trabaho. Nagpakilala din ito bilang tagapamahala sa gawain. At nang mapagtanto niya na hindi ito ang may-ari ay humingi na lamang siya ng paumanin at hindi na itunuloy ang sadya. Sa angas din naman ng lalaking iyon. Kahit nakangiti pero halatang napakababa ang tingin nito sa kanya. At sa mga ganoong tao ay walang silbi ang boses ng isang maralitang katulad niya. Makalipas ang ilang araw, habang gabi-gabi siyang nakakarinig ng kakaibang ugong na nagmumula sa kakahuyan. Hanggang isang umaga, dumating siya sa sagingan at nakita niya ang mga kasamahang nakatayo lang. Bakas sa mukha ang pagtataka at lungkot. Nanlaki ang mga mata niya nang makita ang mga bunga ng saging na nangingitim at natuyot. Napakasigla pa nito kahapon, pero tila dinaanan ng salot. Lahat ng bunga ay nasira at walang natira. Agad namang tumakbo si Aris patungo sa bahay ng kanilang amo. Nang masabi na nito ang masamang balita, ay agarang tumugon din ito. Pagkaraay nasaksihan nito ang pagkasira ng mga bunga. Nang sinubukan nilang magtumba ng isang puno, ay natuklasan nila na ang gitnang katawan ng mga puno ng saging ay naninilaw, na parabang unti-unting sinisira ang puno simula sa kinailaliman hanggang panlabas. Anong nangyari sa mga saging, Aris? Paano na ang ating kabuhayan? Kung kailan nalalapit na ang anyan, tsaka pa nagkandaletse-letse ang mga tanim. Hindi ko rin alam, Taloy. Kahapon lang. Hindi ko maintindihan eh. Lahat nasira sa isang gabi lang. Isang salot ito. Normal lang naman na may masira. Pero hindi ganito kalala. Napaka-imposible talaga. Bilang katiwala, si Aris ang inatasan ng kanilang amo na imbestigahan ang pangyayari.
Hindi man niya alam ang gagawin. Wala na siyang nagawa kung hindi ang tumango at tumahimik. Pinauwi na lamang sila ng kanilang amo. Mahigit 20 din ang nawala ng hanap buhay sa biglaang pangyayari. Sa halip na umuwi ay nagtungo siya sa bahay ng albularyo at doon niya isinangguni ang lahat. Hindi naman agad tumugon si Mimong. Bagkus nagpalakad-lakad ito at nag-isip ng malalim. Labis din ito nagtaka kung bakit inatake ng salot ang sagingan. Nakaupo naman sa silyang kahoy si Aris habang ang kanyang dalawang kamay ay nakahawak sa kanyang ulo. May bahid siyang pagsisisi kung bakit hindi agad umaksyon kahit ilang gabi na niyang naririnig ang kakaibang ugong. Malakas kasi ang pakaramdam niya na may kinalaman ng ugong na iyon sa nangyari sa kanilang taniman. Makalipas naman ang ilang minuto ay nagkasundo sila na magtutulungan sa pag-iimbestiga at kinagabihan mismo sa araw na iyon ay tinungo nila ang kakahuyan kung saan ay may mga iilang tauhan at isang malaking truck. Nagmasid lamang sila mula sa di kalayuan. Wala namang kakaiba hanggang sa lumipas ang ilang oras ay doon na nila narinig ang kakaibang ugong. Nang hawakan ni Mimong ang lupa, animoy humihinga ito. Laking gulat pa ng matanda dahil pahiwatig iyon na may nilalang na nagising. Humanda ka, Aris. Anumang oras ay posibleng makita natin ang nilalang. Kalabang kaya siya o kakampi kaya Manoy Mimong? Sa palagay ko ay hindi natin ito kakampi, Aris. Ang elementong bumangon dahil nais magiganti ay wawasakin nito ang lahat ng humaharang sa kanya. At sa palagay ko, ang nangyari sa sagingan ay isang babala. Pero bakit po kaya ang sagingan? Maayos naman ang paggawa namin doon. Lahat ng nasa lupa ay nasasakop ng elemento. Marahil nakita niya ang sagingan, ang pinakapinangangalagaan sa lugar na ito. Kaya siguro niya ito napili upang agad makakuha ng pansin. Ibig sabihin, hindi lang po ang sagingan ang masisira. Baka pati ang lahat ng pananim sa lugar na ito. Yun ay kung ang mismong pananim lang talaga ang masisira. Paano kung pati ang buhay ng tao ay madadamay? Kaya kailangan nating malaman kung ano ang nilalang na ito, Aris. Ang magagawa lang natin sa ngayon ay hintayin na tuluyang aahon sa lupa ang nilalang na ito. Pero bakit pa po natin hihintayin, Manoy Mimong? Tayo na mismo ang magpalabas sa kanya at kausapin natin at alamin ang tunay na dahilan ng kanyang pagbangon. Mas malaking problema iyan. Baka isipin pa ng nilalang ay hinahamon natin siya. Nang gabing iyon ay umalis din sila matapos ang ugong. At kinabukasan, ilan sa mga kapitbahay ay sabay-sabay na nagkasakit. Hindi bababa sa 10 ang nakapila sa labas ng bahay ni Manong Mimoy para magpagamot. Dumating naman si Aris sa bahay ng albularyo at nasaksihan niya ang paghihirap ng mga biktima. Nang humupa na ang sitwasyon at nakauwi na ang lahat, ay halos maubos na ang lakas ni Mimong. Inabot na siya ng 2:00 ng hapon sa panggagamot at dito niya na nakumpirma na isang elementong lupa nga ang gumagambala sa baryo. Ang nagawa lamang niya ay bigyan ng pansamantalang lunas ang mga nagkasakit. Inilahad din ng matanda sa kanya na ang elementong ito ay tinatawag na anduduno. Ang anduduno ay isang uri ng engkanto na kilala sa ilang probinsya lalo na sa Kabisayaan at Mindanao. Isang maliit na nilalang nakahawig ng duwende, ngunit mas malaki na parang isang bata. Inilalarawan din ito na hindi kaaya-aya ang itsura o kakaibang anyo. Mahilig manloko o manggulo ng tao. Pero hindi laging masama. Nakikita ito sa mga kabundukan, gubat at liblib na lugar. Mahilig magtago ng gamit, magligaw ng tao o gumawa ng kalokohan. Kapag naman nagalit, pwedeng magdala ng kamalasan o sakit. At kapag nare-respeto, maaaring magbigay ng swerte o babala sa masasamang mangyari. Unang beses niyang narinig ang elementong ito, bukod sa sinabi ni Mimong, ay wala na siyang ideya pa sa anduduno. Dagdag pa ng albularyo.
Kailangan na maipakita niya rito ang kanyang lakas, katatagan at paniniwala bilang antingero. Sa pamamagitan ng kanyang dugo, ay kailangan may puno ng saging na mabubuhay niya. Dalawang senaryo lang ang mangyayari kapag nagawa niyang makabuhay ng saging. Una, tuluyang titigil ang anduduno sa paghihiganti o tuluyang lalabas ito at susubukan ang kanyang kakayahan. Kung alin man po sa dalawa ang mangyayari, Manong, gagawin ko ang sinabi ninyo. Handa akong ialay ang aking dugo. Dalian mo, Aris, dahil baka mas dumami pa ang magkakasakit. Pansamantalang lunas lang ang nakayanan ko. Pero bago mo ito gawin, tiyakin mong matibay ang iyong paniniwala sa mutya. Makakaasa po kayo, Manong. Alang-alang sa mga tao, gagawin ko po. Magtatakip silim na nang umalis si Aris sa bahay ng albularyo. Nasa pagitan na siya ng kanilang bahay at sasagingan. Hinawakan niya ang kwintas. Tahimik siyang nagdasal sa Panginoon at sa kanyang lolo Elias upang gabayan siya sa gagawin niya. Tumambad sa kanya ang tanawin sa sagingan na dating kulay berde ngunit ngayon ay nagmistulang na tuyot na dahon. Nagtungo siya sa pinakagitna ng taniman. Kinuha niya ang punyal at idinampi sa braso. Kabado siya ng mga sandaling iyon. Inusal niya ang usal na pang-alay at mabilis na sinugatan ng braso. Ipinatak niya ang dugo sa puno ng saging na imposibleng mabubuhay pa. Ngunit ilang minuto na ang lumipas ay walang nangyari. Kaya nagdesisyon na lamang siya na umuwi. Pero sa kanyang pagtalikod ay muli niyang narinig ang ugong. At sa kanyang paglingon ay nakita niya ang isang nilalang na nakatayo mismo doon sa punong sinusubukan niyang buhayin. Napatras siya sa gulat at takot sa itsura nito. Kasing tangkad lang ito ng batang paslit, ngunit mataba at bilugan ng katawan. Nakakalbo na rin ang buhok nito na kulay puti at puro kulubot ang balat. Seryoso itong nakatingin kay Aris na ang mga mata ay naninilaw. Ikaw ba ang anduduno? Pakiusap, hindi ako ang kalaban. Ang nais ko lang ay mabalik sa dating sigla ang taniman at gumaling ang mga tao. Ikaw ba ang may gawa nitong lahat at ano ang dahilan mo? Hindi sumagot ang anduduno. Sa halip ay napalitan ng galit ang itsura nito. At sa unti-unti ay lumubog ang katawan nito sa lupa hanggang sa tuluyang nawala. Dumagundong naman ang dibdib ni Aris dahil sa nakita. Mas malit sa kanya ang nilalang, pero punong-puno ito ng enerhiya at nakakatakot na aura. Pinuntahan niya mismo ang kinatatayuan ng nilalang at napansin niya ang maliit na ugat na umusli sa lupa. Pahiwatig na may tutubong saging. Natuwa siya dahil umepekto ang pag-alin niya ng dugo. Nilinis niya ang paligid nito. Ngunit may biglang humawak sa kanyang paa at ibinalibag sa Aris. Sa sobrang lakas ay umabot siya sa kabilang lupain. Pero sa kabila ng lahat ay hindi man lang siya nasaktan. Mabilis siyang bumangon at sinipat na maigi ang paligid. Hanggang sa biglaan ay nasa harapan na niya ang anduduno na agad naman siyang inundayan ng sapak. Sapul siya sa pangadahilan upang muli siyang bumagsak. Subalit hindi pa rin siya nagpatinag. Sa halip ay patuloy lamang siya sa pakikipag-usap. Natigilan na ang paghasik ng lagim. Ngunit tila walang naririnig ang nilalang at patuloy pa rin ito sa pag-atake. Naglabas na rin ito ng baging at walang patid na hinahambalos sa kanya. Tila napagtanto naman ng anduduno na walang epekto sa antingero ang mga atake. Tapos ay huminto ito. Ngumisi ng nakakaloko at biglang naglaho. Maya-maya pa ay dumating naman si Taloy. Uy, Aris, anong ginagawa mo dyan? Bakit parang may nakaaway ka? Wala. May kasi, baboy ramo. Kaso nakatakas eh. Naku, sayang. Pagkain na sana yun. Pero bakit ang dumi mo? Kumulong ka ba sa lupa? Kung ako yun, tiyak magkakatay na tayo ngayon ng baboy ramo. Oo nga sana eh. Mahirap palang huliin ang ligaw na hayop na yon. O siya, sige Taloy, mauuna na ako.
Tumidilim na rin kasi. Pero bakit ka nga pala naparito? Kanina kasi may narinig akong ugong. Siguro yun yung baboy ramo. Sige na, umuwi ka na rin. Sa paghihiwalay nila ni Taloy, ay nakaramdam si Aris ng pag-aalala. Kung narinig ni Taloy ang ugong, ibig sabihin ay narinig din ito ng iba. At kung susugod ito sa pinagmulan ng ugong, tiyak mapapahama kasi naman. Kaya imbis na umuwi ay bumalik siya sa bahay ni Mimong at doon niya inilahad ang lahat. May ipinakita rin ang albularyo sa kanya. Isang lumang aklat kung saan may mga nakaguhit. Naroon ang anduduno at iilang katao sa guhit. Ang anduduno pala ay siyang tagapagbantay ng kagubatan. Maraming dekada na ang nakalipas nang magkaroon ng kasunduan ng elemento sa mga taong may alam sa lihim na karunungan. Subalit ang kasunduang iyon ay hindi na panatili ng mga tao. Sinira ang kagubatan at pinagpuputol ang mga puno. At sa panahong mangyari iyon ay babangon ng bantay ng kagubatan. At ito na nga ang nangyayari. Ngunit bakit siya inaatake ng nilalang? Ang kasagutan naman ng albularyo ay sa kadahilan ng nasa emosyon ng paghihiganti ang nilalang. At tama ang kanyang ginawa dahil hindi ito lumaban. Subalit hindi pa rin dapat magpakampante dahil posibleng gumawa pa rin ang kasama ng anduduno. Kung ano kasi ang ginagawa sa kanyang nasasakupang lugar ay siya din ang ibabalik nito. Sabi mo nga, ay may tumubong ugat sa ipinatak mong dugo. Nagpapahiwatig lang iyon na may katapat na ang anduduno. Maaring sinusubukan niya, Aris. Mapaglaro din kasi ang nilalang na yon. Pero Manong, paano po kung muli kami magkaharap at makipaglaban na naman siya? Alam mo, Aris, hindi naman masama ang lumaban. Lalo na kung para sa kapayapaan ng iyong nais. Lalabanan ko po ang engkantong yun. Pero napatunayan mo na iyo kung gaano kabuo ang paniniwala mo sa iyong mutya. Napatubo mo nga ang saging, hindi ba? Ano pa ang pinag-aalangan mo? Hindi likas na masama ang anduduno. Baka nga kapag nilabanan at natalo mo siya, ay may mabuti pa itong maidudulot. Nang gabing iyon ay wala nang ugong na naririnig si Aris. Pinagandaan na niya ang posibleng pag-atake ng nilalang, ngunit wala talaga. Kinabukasan ay patakbong dumating si Taloy. Agad nitong ibinalita na may mga mumunting saging ang tumubo sa taniman. Laking tuwa naman ni Aris sa kanyang nasaksiyan, kung saan agad din niya itong sinabi sa kanilang amo. Hindi siya makapaniwala na ang dugo niya ang muling nagpabuhay sa taniman. Nagtataka man ang kanilang amo, pero inisip na lamang nito na isa iyong malaking himala. Bagamat may magandang nangyari, hindi pa rin tuluyang panatag si Aris dahil may banta pa ng anduduno. Samantalang ang pagputol ng mga kahoy ay nagpatuloy pa rin. Pagsapit naman ng hapon ay hindi na talaga siya nakatiis. Buo na ang kanyang desisyon na pahintuin ang mga nagpuputol ng puno dahil mga inosenteng tao ang napagbabalingan ng engkantong anduduno. Mag-isang pinuntahan ni Aris ang mismong tagapamahala, pero pinagtawanan lamang siya at itinulak pa. At sa kanyang paninindigan ay isang sapakan na tanggap niya mula sa isang tauhan. Pero napailing lang si Aris na para bang tinapik lang ang kanyang panga. Nainsulto naman ng lalaki sa reaksyon ni Aris, kaya agad siyang inundayan pa ng maraming sapak. At nang pinagtulungan na siya ng lahat, ay dito na siya lumaban. Sa isang sapak niya ay agad tumilapon ng isang lalaki. Partida, hindi sanay sa labanan si Aris, pero lahat ng kakayahan ng kanyang lolo ay nailipat sa kanya nang walang kahirap-hirap. Nanlaki ang mga mata ng katiwala nang makita nito na pinagbagsak ni Aris ang mga tauhan. At sa huli ay nag-iwan siya ng babala na kung hindi ititigil ang pagsira sa kagubatan ay hindi nila magugustuhan ng kapalit. Samantala kinagabihan ay nagpapiging ang kanilang amo bilang pasasalamat. Grabe, paano kaya nangyari ang muling pagtubo ng mga saging, Aris?
Malakas talaga ang pakiramdam ko na may kababalagang nangyayari sa baryo natin. Ano naman kayang kababalagan yon, Taloy? Kasi di ba, paano naman maipapaliwanag ang mga nangyari? Teka sandali, baka naman may kinalaman ka dito, Aris. Di ba nung nakaraan? Hindi. Baboy mo nga, hindi mo mahuli-huli eh. Ewan ko sa'yo, Taloy. Kung ano-ano na yung iniisip mo. Ang mahalaga may umusbong na pag-asa para sa ating mga trabahador. Masaya silang umuwi bitbitang pag-asang muling makakabangon. Gayunpaman ay iba na ang kanyang naiisip dahil hindi na nagpaparamdam ang anduduno. Habang inaayos na niya ang higaan, ay muli niyang narinig ang ugong. Pero hindi na ito nagmula sa kakahuyan at hindi na rin kasing lakas ng dati. Maraan siyang tumingin sa sahig dahil sa mismong silong ng kanyang bahay nagmumula ito. Nang biglang nawasak ang kanyang sahig at sumulpot mula sa lupa ang anduduno, siya naman ay tumilapon sa lakas nito. Sa isang iglap nawasak ang kanyang silid, bagay na ikinagalit ni Aris. Lumundag naman ang anduduno palabas ng bahay na may halakhak. Tila inuurot siya ng nilalang. Hindi na nagpapigil si Aris at sumugod na ito sa nilalang. Mano-mano ang labanan. Nagtagisan sila ng lakas. Sa bawat isa ay pantay lamang. Iba na rin ang itsura ng anduduno. Hindi na ito mukhang galit bagkus nasisiyan pa sa laban. Walang nagpatalo sa kanila at habang naglalaban ay uminit ang kanyang mutya na tila ginaganahan din. Hanggang sa lumipas pang ilang minuto at bumukas sa paligid ang kanilang labanan. Nahawi ang mga damo at may mga sangang naglalaglagan. Ito ang pinakaunang laban ni Aris. Pero tila hindi kalaban ng kanyang nakaharap kundi isang kakampi. Nagingitian sila sa isa't isa hanggang sa muling umarangkada si Aris at nagbitiw na ng napakalakas na suntok. Nang biglang naglabas ng enerhiyang hangin ang anduduno bilang harang, subalit hindi iyon nagpatigil kay Aris. Tumagos ang kanyang kamao at sapul sa pagmumukha ang engkanto. Nagulat siya nang biglang nagsalita ang nilalang. Salit nito ay napakalalim ng boses, tunog ng malaking tao. Sandali. Tama na, Aris, panalo ka na. Nakakapagsalita ka pala? Anong akala mo sa akin, Pipe? Alam mo, bata, natuwa ako sa ating laban. Malakas ka nga dahil nasira mo ang pinakamalakas kong pananggalang. Bukod sa iyong lakas, ay nakita ko sa iyo na ikaw ay mabuting tao. Pero sadyang may mga taong walang respeto sa kalikasan. Hindi naman masama na kumuha ng likas na yaman dahil para naman talaga ito sa lahat ng may buhay. Ngunit kalabisan na ang kanilang ginawa. Nalulungkot ako dahil maraming elemento ang nawalan ng tahanan. Ibang elemento? Ibig sabihin hindi lang ikaw ang naninirahan sa kagubatan? Oo, Aris. Ang mga elementong iyon ay walang kakayahang lumaban sa mga tao. Sila ay mabubuting uri ngunit may karapatan pa ding mabuhay. Kaya ako lumabas upang bigyan ng leksyon ng mga tao. Pero bakit mo idinamay ang mga inosente? May mga taong nagkasakit. Kapag ang kalikasan ang gumanti, walang pinipili. Pero dahil sa iyo nagbago ang aking pasya. Labis mo din akong pinahanga sa pagbuhay mo sa taniman. Nagbago? Ibig sabihin, hindi ka na maghihiganti? Oo. Ngunit may kapalit ang aking pananahimik. Ibalik mo ang mutya sa kanyang kinalalagyan upang magkaroon ng sandigan ang mga elementong nawalan ng tahanan at para na din sa tuloy-tuloy na biyayang ibibigay ng lupa sa inyo. Pag-isipan mo ito, bata, para sa nakakarami. Ang mga huling salitang binanggit ng anduduno ay nagpaalala sa kanya sa habilin ng kanyang lolo. Magsasalita pa sana siya, ngunit nawala na ang anduduno. Napag-isip-isip naman ni Aris na nais ng anduduno na isakripisyo niya ang kanyang mutya para sa kaayusan ng lahat. Kinabukasan, pinuntahan niya ang albularyo upang isangguni ang nais ng engkanto. Napag-isip-isip rin ni Aris na ito rin kasi ang kagustuhan ng kanyang lolo.
Wala namang pagtutol ang albularyo, pero ang huling desisyon ay kay Aris pa rin. Sa pag-uwi niya ng bahay ay wala siyang ginawa kundi titigan ang mutya. Kahit sandali lamang niya itong nagamit, pakiramdam niya ay kasakasama naman niya ang kanyang lolo Elias. May bahid man ng panghihinayang, pero buo na ang kanyang desisyon, alang-alang sa kaayusan ng nakakarami. 3:00 ng hapon, nagtungo si Aris sa may sagingan at doon niya inilibing ang mutya ng saging. Matapos ang ilang sandali ay umalis na siya sa taniman at doon niya nakitang muli ang anduduno na nakangiti at tumango sa kanya. Lumipas ang mga araw at linggo. Napapansin nila na tila huminto na ang pagtotroso sa kabilang lupain. Minsan ay pinuntahan ito ni Aris. Naiwang nakatiwangwang ang lugar. May mga puno pa na hindi tapos ligpitin. Tila ba iniwan na lang ito bigla at isang hapon ay bumisita siya kay Mimong. Manong, bakit po biglang tumigil ang mga gumagawa sa kagubatan? Hindi mo ba alam, Aris, na ang lahat ng manggagawa doon ay nagkasakit? May iilan nga na sumangguni sa akin. Pero nung nalaman ko kung saan sila nagtatrabaho, ay tinanggihan ko sila. Bilang isang manggagamot, ay tungkulin kong iligtas ang mga tao sa kagagawan ng elemento. Ngunit iba ang sitwasyon ngayon. Alam ko kasi na leksyon lang ang ibinigay ng anduduno sa kanila. Mabuti naman po kung ganun. Ibig sabihin matatahimik na ang mga elemento sa kagubatan. Alam niyo po, Manong, tanging alaala ko na lang kay Lolo ang mutya. Pero ayos na rin ito para naman sa nakakarami. Minsan talaga ay kailangan may isakripisyo para sa mas magandang buhay. Parang digmaan lang iyan, iyo. Magulo, madugo pero sa huli, nauuwi rin sa pagkakaisa at pagkakaayos ng lahat. Matapos ang mga pangyayaring iyon, nagpatuloy pa rin sa pagiging trabahador ng sagingan si Aris at bilang katiwala na rin ng kanilang amo. Unti-unti ay gumaganda ang tubo ng mga pananim. Nang minsan namang napadpad siya sa bayan, nakita niyang muli ang katiwala ng negosyante sa may kakahuyan. Lalapitan sana niya ito upang humingi ng paumanin sa nangyaring gulo. Pero nang makita siya ay kumaripas ng takbo ang lalaki na para bang takot na takot. Hanggang isang gabi naman habang tahimik siyang kumakain, ay narinig niyang muli ang ugong. Napatigil siya at lumabas ng bahay. Kinabahan siya sa sandaling iyon hanggang sa dahan-dahan ay naaninag niya ang figura ng anduduno na lumalabas mula sa anino ng puno. Ikaw? Anong ginagawa mo dito? May naninira na naman ba ng kagubatan? Huwag kang mag-alala. Mukhang bumait na ang mga taong yon at nadala na sa aking ginawa. Ngunit may panibagong banta sa inyong buhay. Hanggat hindi kami ginugulo ng mga nilalang na ito, ay hindi kami dapat kikilos. Pero maaari akong magbigay ng maagang babala upang maging handa kayo. Pangako, bata, magiging tagapagbantay mo ako. Teka, kaibigan, anong nilalang ba ang sinasabi ninyo at bakit babala? Papalapit na sila. Ang mga aswang na nagmula pa sa kalapit na probinsya. Kailangan niyo maging handa. Bilang pamalit, hindi man ito kasing lakas ng mutya ng saging, pero makakatulong ito sa iyo. Ibinigay ng anduduno ang mahiwagang baging na minsay ginamit niya sa labang kay Aris. Matapos ang tagpong iyon ay naglaho na ang engkanto. Kinabukasan ay inilahad niya sa albularyo ang kanyang nalaman. Nag-iba ang mukha ng matanda at gumawa agad ng mga pangontra. Habang si Aris naman ay nakatitig sa baging. Hindi niya alam kung mapoprotektahan ba siya nito. Hanggang sa umiral sa kanilang baryo ang presensya ng aswang. At sa pagtutulungan nila ni Mimong, ay naagapan nila ang paghasik nito ng lagim. At sa paglipas ng panahon, si Aris ay naging lihim na tagapagtanggol ng kanilang baryo. Malaking bentahe sa kanya ang tulong ng anduduno na minsay naging kalaban at ngayong kasangganan niya laban sa masasamang elemento. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, mga kabaryo. Maraming salamat.